Maraming salamat po sa ating Panginoong Hesus dahil binigyan niya po tayo muli ng pagkakataon na mapag-aralan po ang kanyang salita. At pag-aralan po natin ngayon yung ah, nakasulat sa Biblia na judgment. So tatlong judgment po ang hinihintay po natin na mangyari na nakasulat po sa ating Bible. Pero bago yan, gusto ko pong pag-aralan muli natin yung Bible timeline. Galing po dito kay pinakaunang tao na si Adan hanggang sa kay Jesus Christ. 4,000 years po ang nangyari, at galing naman po kay Jesus Christ papunta sa atin ngayon ay 2,000 years na po ang nakaraan mahigit, at hinihintay po natin yung next timeline na pre-trib, rapture at yung tribulation. At pagkatapos po ng tribulation ay yung 1,000 reign ng ating Panginoong Hesus, at yung Great White Throne Judgment ang susunod, at ang pinakalas ay yung eternity na doon tayo nadalhin lahat ng Panginoon ng mga naligtas. So ang first judgment po na nakasulat sa Biblia ay mababasa po natin sa 1 Corinthians chapter 5, sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Ito po yung judgment seat of Christ na mangyayari po pagkatapos po mismo ng pre-tribulation rapture. Ito po yung rapture ng mga believer of Christ, mananampalataya ni Kristo, naligtas sa pananampalataya lamang. Sila po ay makakasama sa pre-tribulation rapture. Yan po, sila po ang i-judge doon ng Panginoong Hesus sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, na lahat po ng ginawa ng mga mananampalataya ay meron pong kaukulang reward, bad man or good na mga ginawa. Ayun po ang isang proof na pag ikaw po ay nananampalataya, meron kang kaligtasan na hindi na mawawala, may assurance ka kasi yung lahat ng ginawa mo simula nung naligtas ka ay may reward po yan doon sa judgment seat of Christ. Yun po ang first judgment na mangyayari, at yun po ay nakasulat sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10. At pagkatapos naman po ng judgment seat of Christ, bababa po ang Panginoon kasama ng mga believer, at i-judge niya po naman ang nations. Yan po ay mababasa sa Revelation chapter 19, na doon po bababa po ang Panginoong Hesus, nakasakay po sa puting kabayo, at i-judge niya po yung mga mga nation na mga nag-unite para labanan po ang ating Panginoon sa war sa Armageddon. At dahil po mas makapangyarihan, at wala namang mas makapangyarihan sa ating Panginoon, matatalo talaga ang mga nations, mga antichrist, worshippers, lahat ng mga false prophet ay judge, itatapon po sila sa lake of fire ng buhay. Yan po ay nakasulat sa Revelation chapter 19 verse 11 to 21. At siyempre natalo ang antichrist, tatanggalin siya sa pwesto sa kanyang trono dito sa Great Tribulation, na mag-cause ng kapigatian sa mga dito sa mga naiwan sa tribulation. Itatapon po sila sa lake of fire yung mga false prophet, mga antichrist, yung mga nag-worship sa antichrist, yung mga nagpatatak ng 666, at itatapon po sila doon sa lake of fire. Pero yung mga hindi nagpatatak at nagpatuloy hanggang sa katapusan, sila po ay maliligtas, at sabi doon ay mayroon din po silang rapture para sa kanila, kasi mauubos po sila pag hindi po sila kinuha ng Panginoon, dahil sila po ay papatayin ng mga antichrist. At yung pangatlong judgment seat naman ay pagkatapos pa ng 1,000 years, kasi pagbaba po ng Panginoon dito sa judgment sa nations ay siya po ay magiging king of kings and lords of lords
sanlibutan. Dito sa sanlibutan, mababasa po yan sa Revelation chapter 17 verse 14. At ang sabi naman sa Revelation 11 verse 15, the kingdom of this world are not the kingdom of my Lord. Kasi ang Panginoong Hesus na po ang magre-reign. At pagkatapos po nito, sa 1,000 years, magkakaroon ng Great White Throne Judgment. Ito po yung hindi talaga naligtas simula dito sa Old Testament, nasa hell po sila ngayon. At pagdating po dito sa Great White Throne Judgment, ay bubuhayin pong muli sila para i-judge para sa Lake of Fire. Yun po ang second resurrection. Wala pong chance na maligtas ang nasa second resurrection, at sila po ay tatapon sa Lake of Fire. Pero ang first resurrection po ay nangyari before. May tatlong resurrection po ang nangyari. Sa resurrection po ng Panginoong Hesus kasama ng mga Old Testament saints, at resurrection po ng mga believer dito sila mabuhay muli. At yung dito sa may post-trib na rapture, isang kuan lang po ito, isang resurrection lang po ito. At ito po ang second resurrection na nakasulat sa Revelation. Hindi po sila maliligtas dahil second judgment na po nila. Karapat-dapat po sila sa hell. So sana po naunawaan po natin ang three judgment ng nakasulat sa ating Bible. Sana po nakatulong ang video na ito sa mga baguhan po natin ng mga mananampalataya.